Good morning po mga kapatid at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, Proper for the Soul, a daily dose for the nourishment of your soul. At simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay-bulay para mas makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. At ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay handog sa pagsamba. Ang ating batayang talata po ay masusumpungan sa Marcos 12:41-44 at ito po ang nasabi. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagbasdahan ng mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ay naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha, naghulog ng 2 salaping kanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan, ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat si dukha ay ang buo niyang ikinabubuti." Salamat po at purihin ang Panginoon sa pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang paghahandog po ay isang expression o kapahayagan kung ano po ang nilalaman o motibo ng ating puso o ng isang tao.
po ang katibayan na kung ano ang pagpapahalaga at pagkilala na nagbibigay sa kanyang Panginoon na siyang ating spring or pagbabago. Ganito po ang pinakita ng isang babaeng balo sa kanyang pagkakaloob sa Panginoon at sa paningin po ng Panginoon, pasado siya sa kanyang ginagawa. At tunghayan po natin sa ating mga bulayan ang tatlong mahalagang bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus habang ang mga tao ay nagkakaloob ng kanilang mundo. Una po, sabi ay, ang Panginoon ay nakamasid sa nagiging. Sabi po sa talita, pinagmasdan ang mga taong nagbubulong ng sila. Ang ating Panginoon po ay very particular sa kung ano po ang attitude or motibo ng isang tao. Kanyang pagmamasid sa mga nagkakaloob at pahayagan na sinisiyasat niya ang puso ng bawat isa ng mga. Sabi nga po, He searches the heart of the people. At ang heart po ay tumutukoy sa inner conduct o inner character ng isang tao. Kadalasan sinasabi at pinaniniwalaan natin na makikita ng nilalaman ng puso ng isang tao base sa kanyang kilos at pananalita. At maging sa paghahandog po ay nakikita natin po ano talaga ang nasa isip at nasa puso ng isang nagpapalit. Lalo na sa ating Panginoon. At lahat po ng detalye ay tinitingnan niya ang kinikilos at nararamdaman ng paghahandog mula pa lang sa mga oras na pagkuha sa pinaglalagyan hanggang sa paghulog nito sa pinagulog ng Panginoon. At sa mga oras na ito, siyasatin po natin ang ating sarili. Ano po kaya ang nakikita ng Diyos sa ating puso? Isip pagdating sa pagmamahal. Ano kaya ang grade na ibibigay sa atin ng Diyos? At sa pangalawa naman po, ang Panginoon ay nagpapahalaga sa nagagawa. Sabi po sa talata 43, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, kanyang sinuri. So, tinawag po ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging saksi na magpapatotoo sa ginawang pagmamahal ng babae palo. Layunin po ng Panginoon natin na sa pagtawag niya iyon sa mga alagad na bigyang diin sa kanila ang kanyang ginawang pagkilala at pagpapahalaga sa isang huwarang nagkakaloob. Binigyan diin ni Jesus po ang ganitong pangungusap. Ang dukhang balong iyon ay nagbulog ng higit sa kanilang buhay. So, hinahighlight po dito na pinahahalagahan po ng Diyos ang mga naghahandog na nasumpong ang karapat na kapularan o pagkasalan. Pinakilala rin niya kung sino ang hindi dapat gayahin o dapat gawin. Mga kapatid, saan po kaya tayo kabilang? Kabilang po ba tayo sa mga naghahandog na dapat gayahin o doon sa ating pagsusuri sa ating pakaloob, masusumpungan po natin sa sarili na kabilang sa mga naghahandog na kinikilala, pinahalagaan ng Panginoon. Sabi nga po, no man was ever honored for what he received. Honor is the reward for what he gave. Sa pangatlo po natin, ang Panginoon ay nakatingin sa dedikasyon ng naghahandog. Sabi po sa talata 44, ang buo niyang ikabubuhay. Ang hinighlight naman po dito ng Panginoon ay kagaya ng ginawa ng isang babae. Bagamat hindi siya mayaman, pero ipinagkaloob niya sa Panginoon lahat ng natitira at ng siya. Kahit tayo namin yun po ay isang uri ng dedikasyon. Ang dedikasyon po ay tumutukoy sa kayahan ng isang tao na itinalaga at ibigay ang mahalagang bagay na mayroon siya at naging lahat na sa kanya. Ang isang taong nakatalaga sa paghahandog, kaya magkaloob kahit na dumating sa pagkakataon na sukdulang ang buong kabilang nito. Ibibigay. Kapag ganito po ang uri ng isang nagkakatulog, sigurado po tayo na ito ay nagmula sa kanyang puso at kasama ang puso sa kanyang. Hindi napipilitan at hindi kailangan nagbibilang kung magkano na ang pagkaloob. Hindi siya nagsasabi na okay na siguro kung magkano ang ibigay niya, malaki na yun. Pwede na siyang
hindi magbigay dahil napagsilangit na ang mga naihandog ng sa mga isa. Kapag ganito po, ang mga pangungusap na nasasalit ng isang naghahandog, ang kanyang paghahandog po ay nakasentro lamang sa kanyang sarili at sa kanyang saan. Self-centered or egocentric giver. Nakakaramdam siya ng satisfaction or contentment sa kanyang pagbibigay. Pero, ang tanong po kaya kamusta ang nararamdaman ng Diyos sa ipinagkaloob niyang kanyang ipinagmamalaki? Masaya kaya ang Panginoon sa sa kanyang puso sa mga panahon na siya ay at dahil pag-ibig po ng bawat isa ay pagmamasalit. Niya kung sino ang dapat at karapat-dapat pagdating sa inyong pag-ibig ng kanilang mga offering para sa Panginoon. Nalalaman ng ating Panginoong Diyos ang tapat at hindi tapat. Nakikilala niya ang mga napipili lamang o kung sino ang mga magaan ang kaloob sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kinikilala po ng Panginoon ang kinahalagahan ng mga tapat at dedikado sa kanilang paghahandog. Niloob po niya na pagbulay-bulayan po natin ngayong umagang ito ang halimbawa ng isang babae dahil meron po siyang dahilan at layunin sa mga espiritu. Sabi po natin isipin, sensitive po tayo sa pagsilang Panginoon. Binabaliwala lamang natin ang sasabihin ng Diyos sa atin. Nagagalak po ba ang napipighati siya o nilulungkot dahil ang paghahanap pala natin ang kasama pagyabang o kaya ay ako natin ang pinagkakalooban po natin ng ating mundo. Hindi basta-basta. Siya po ay ating Diyos na napakinggan at Diyos na nakakaalam ng lahat ng atin. Siya po ang Diyos na may kakayahang i-evaluate sino at ano tayo pagpipili sa Panginoon. At maraming salamat po sa ating Panginoon sa ating umagang ito. Uli naman po salamat ng nalangin sa ating Diyos. Aming Diyos, Ama, patuloy po kami pagpasalamat sa umagang ito. Salamat po sa panibagong buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakaloob niyo po sa amin na yung mga salita na pinagbilay-bilayan ngayon. Salamat, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng opportunity or chance, Panginoon. Masiyasat namin ang aming sarili at mailagay namin ang aming mga sarili sa aming Panginoon maging katulad. Kung paano kami gusto na maging mukal sa puso at aming pagbibigay sa mga lahat ng aming Panginoon. Ngayon, patuloy po kami dumadala sa inyo sa ito. Nabayan po kami sa mga gagawin. Nabayan po ang aming pag-aral, pag-trabaho, pag-uot. Maging ang mga kapatid po namin nananatili sa kanilang bahay para sa kanilang pagkakalin. At higit, pinadinamin po namin ang aming physical po na nararamdaman. Tuloy niyo po silang gumayan, hawakan niyo po sila. Nato niyo po sila sa mga hapon. Bigyan niyo po sila Panginoon ng pagkasan, hawakan niyo po sila Panginoon. Gamitin ninyo ang mga pagkakat, mga procedure, mga treatments Panginoon. Patuloy na pag-galing at maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin idinudugog po. Buhay, Panginoon, patuloy niyo po kami. Nawa, mag-commit po kami sa mga bagay na kaloobin po sa inyo. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Puri po at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama. Sa ating pagbubulo sa salita. Friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Kumayo po tayo today. Salamat po.